Kamusta na kayo? Magluluto ako ng dinner ng asawa ko, kaya samahan niyo ko. At magkukwentuhan tayo. Magluluto lang naman ako ng chicken. Iluluto ko sa air fryer ng chips kung sa atin ay french fries. Iluluto ko rin sa air fryer at marrow fat beans iluluto ko sa microwave. So habang nagluluto tayo, magkukwento ako. So paano ba yan? Tara, luto na tayo! Ito yung iluluto kong chicken ng asawa ko. Kasing tigas pa ng bato. Kasi nga frozen siya galing sa freezer. So, ihiwain ko lang siya ng maliliit. Tapos, i-air fryer ko. Ay, simple lang yung luto na gusto niya. Ayaw niya nung may mga tomato sauce. Ayaw niya yan. Ayaw niya yung may mga dip-dip. Dinidip mo siya sa mga mayonnaise. Yung katulad natin, ketchup, ayaw niya ng ganyan. Gusto niya yan, aasinan lang. Tapos, aano nyo lang, air fryer nyo lang. Tapos, yung medyo crispy siya. Yan ang mga gusto niya. Anin ko lang siya. Hiwain ko lang siya ng maliliit. Frozen pa nga eh. Oh. Pero, kaya na yan. Kaya na yan hiwain. Tapos, huhugasan ko lang. Tapos, lalagyan ko ng asin. Yan, ilalagay ko na sa air fryer. Ano na siya niyan? Masaya na siya. Tapos, magluluto ako ng chips. French fries kung sa atin. Tapos, bahala na kung gusto niya ng egg. Maninipis lang. Ganyan lang siya kaninipis. Kasi gusto niya yung mga ganyan. At saka yan, walang pakialam niyo kung anong hiwa ang gustuhin mo. Basta luto siya at saka medyo crispy yung pinakagilid niya. Gusto niya yan. Kaya, di ba, dapat naman talaga na alam natin kung ano yung gusto ng asawa natin para walang gulo. Pero yung asawa ko naman, hindi yan pala utos. Alam mo, minsan nga yan siya na nagpiprepare ng pagkain niya. Palibasa kasi, magkaiba kami ng kinakain. Minsan siya na yung nagpiprepare, pero ngayon, kanina, sabi niya gusto niya daw ng luto. Kasi ang asawa ko, alam lang na iluto niyan, itlog na pinirito, minsan hindi pa perfect. Itlog na pinirito at saka pero yung nilaga naman, perfect niya. Hello? Ayun. Ayun. Ano kinakasawa ko? Yan nga, prepare na natin siya. Natutulog yung asawa ko, dumating yung pamang. Umalis na rin yung bisita namin. Nagpakita lang sa asawa ko. Kasi nga, hindi makapunta yan dito dahil nagkaroon sila ng trangkaso. Nagkaroon sila ng fever, ng flu. Buong pamilya nila. So sabi ng pamangkin, sabi ng asawa ko, huwag kayo pupunta dito habang may mga sakit kayo. Baka mahawaan kami. Ayun naman, okay na sila. Kasi nakita ko yung asawa niya. At saka si Joey. Nagpakita lang sa asawa ko. Ayan, ganyan lang siya kaninipis oh. Tapos hugasan ko, lalagyan ko ng asin. Tapos mamaya, lulutuin ko na siya. Sa air fryer lang. Ayan, ganyan. Ang dami pala. Pero okay na yan. Dalawang salad. Ganito lang siya, oh. Tapos, hugasan, lagyan ng asin. Hugasan na natin. Ganyan lang ako magluto. Hugasan natin ng mabuti. Kasi naka-ano to eh. Naka-freezer. Ayan, hugasan natin. Alam niyo ba, nung pumunta ako dito, hindi ako marunong magluto. Marunong naman ako magluto, pero yung sinasabi mong talagang marunong na marunong, hindi. Kasi sa Pilipinas, ang tagaluto namin sa bahay, yung kapatid ko, lumpo. Tapos nung nag-asawa ko, ayun, kailangan kong magluto. Dati-dati pa nga nagsasabi, paano ba magluto ng kaldereta? Alam niyo yun? Nag-uusap kami magkakapatid. Paano ba magluto ng kaldereta?
Kasi gusto ko magluto ng kaldereta. Hanggang sa natuto na rin ako ng natuto. Ngayon naman, may YouTube naman madali nang kung gusto mo nang magluto tapos hindi mo alam kung paano lutuin. Lahat nasa YouTube. Kaya wala nang imposible. Ayun, kapapanood ko ng YouTube, natuto na rin ako. At saka dati, hindi ako mahilig maghalaman. Nung napunta ako dito sa UK, natuto akong maghalaman at nahilig ako sa halaman. Katulad niya, no? Yung kalamansi ko, nasa loob ng conservatory. Pagdating ng spring, ilalabas ko na yan, or summer, yung hindi na masyadong malamig. Kasi mamamatay pa yan. Ang daming ang bunga eh. So, lagyan na natin ng asin. Ayan, lagyan natin ng asin. Para masaya ang buhay. Parang ang dami pang tubig. Pero okay na yan. Fish yan, sisip-sip. Alam niya yun. Ang lamig-lamig na ngayon. Grabing lamig. Ayaw niya ng paminta. Gusto niya asin lang. Kaya lagyan natin ng asin. Kaya yung asawa ko, hindi naman mahirap yung pakainin. Ganto lang yan, okay na yan. Saka hindi siya mahilig sa sugar. Yung kanyang mga tea, walang sugar. Malamig. Malamig ngayon dito. Buti nga kami hindi nag-i-snow kasi mahirap pag may snow. Yan. Ganyan lang yan. Tapos hayaan lang natin yung masipsip niya yung alat. Yung soap bago natin ilalagay sa air fryer. Ganyan lang, ang simple, di ba? Tapos, chips. Ganyan natin ito. Yung mga ginagamit nyo sa kusina, kung saan nyo kinuha, ibalik nyo uli. Para sa susunod na gamitin nyo, alam nyo kung saan nyo kukunin. O, tip. Yan. Ayun nga, nasabi ko dito dati, hindi ako marunong magluto. At saka nung una ako dito, hindi ako marunong gumamit niya kasi wala naman yan sa bukid sa Pilipinas. Kahit yung oven, hindi ako marunong gumamit niya. Eh, yung asawa ko, tinuruan ako. Niya, ganito gumamit niya, ganyan gumamit niya. Alam mo, sa Pilipinas, ano mo yung gasol? O kaya kapag wala na kaming tangke ng gasol, uling. At pag minalas-malas ka pang walang uling, may panggatong. Yan, kami sa Pilipinas. Ayan, hintayin lang natin siyang humapit yung alat. At syempre, bawat gamit nyo dapat linisin nyo. Kasi lalo na ang kitchen dapat malinis. Dahil dyan natin ginagawa yung inilalagay natin sa tiyan natin. Iwas sakit. Alam niyo ba ang pinangarap kong magkaroon ng malaking kitchen. Pero syempre, ito naman okay na sa akin eh. Pero kung pagbibigyan ako malaking kitchen, syempre saya ako nun. Ayan nga. Hintayin natin ito. Hintayin natin So, maya-maya. Nag-dressing gown na ako. It's 4:30 na, medyo malamig. Madilim na sa labas. Ayan, iluluto na natin itong ating prepared chicken. At saka naubusan ako ng lining dito sa air fryer. Kaya gumawa ko ng sarili ko. Kasi minsan ang hirap linisin. Kaya lagyan na lang natin ng lining. Naubusan ako ng lining.
Kaya gumawa ka ng sarili. Hindi ko alam kung pwede to. Nakalimutan kong bumili online eh. Minsan maganda din yung maliit yung kitchen mo. Gaganyan mo lang siya, oh. O, nandito ka na agad. At saka, gusto ng asawa ko ng marrow fats piece. Gusto niya yan. Kung hindi ko kumakain ng ganyan. Mas gusto ko yung ano, yan. Ang dami nito. Madami akong, ano. Ayan. Yan to siya, oh. Ayan. Magugustuhan niya to. Hindi siya mahirap lutuan. Kaya nga lang, meron siyang gusto na kung anong klaseng luto. Yun lang yung ano sa kanya. Dahil pag hindi niya yan nagustuhan, syempre, sayang naman. Ako ang uutos. Kaya kailangan. Minsan talaga, pag hindi katulad pag dalaga, kaya ano ngayon kung di ako magluto. At saka sa Pilipinas may tagaluto kami yung kapatid ko. Eh ako naman ako, taga hugas ng plato, taga hiwa. Yun lang, pero hindi ako nagluluto. Bihirang-bihira ako magluto. Pag nandun ako sa kapatid ko na nasa Biolago, yan, nagluluto ko. Kasi may mga trabaho sila, wala silang panahon para magluto. O ayan, di ba? Salang na natin. Lagyan natin. Kahit walang fly. Mga tapos pisi-pisitahin lang muna natin. Diba? Ganyan lang ang magluto. Minsan, alam nyo, nung unang-una talaga dito, natatawa ko sa sarili ko. Tapos sabi ko, ganito pala yung buhay may asawa. Pero yung asawa ko naman talaga, hindi yan talaga pala utos. At saka, malimit siya ang nagpiprepare ng pagkain niya. Hindi niya yan inuutos sa akin unless mag-ano siya, mag-request. Yan, magpapaluto sa akin pag nag-request siya. Pero pag hindi naman, okay lang na ano, kahit ano lang yung kainin niya. Hindi nga siya maselan. Ano bang masasabi ko dito na maselan na hindi siya mahirap pakainin, pero maselan siya na, ganun. Bahala na kayo umintindi. Kasi minsan ako hindi ko rin siya maintindihan. Maselan na hindi mo maintindihan. Alam mo yun? Yan, mga ganyan lang yung mga luto niyang sa akin naman okay lang kasi hindi ako pagod. Alam mo yun, lagi mo sinasabi yan. Okay lang, hindi ako pagod. Maswerte na rin ako. Siya ang nag-prepare ng pagkain niya. Wala na tong ilaw mo. Dati may ilaw yan dito. Mukhang napundi na yung ilaw. Ang hirap palitan. Sabi ko sa asawa ko, hayaan mo lang ganyan. Malalaman mo naman pag maluluto siya, pag isi-check mo. Ma-microwave ko lang to. Bubutasin natin yung ibabaw. Mamaya na, ma-microwave para mainit kapag kinain niya. So, mamaya ulit. Iluluto ko na rin yung rice ng asawa. So, Hans! Come here! Hindi naman ako kumakain ito. Oh. Alam niya na nagbablog ako. Arte. Okay. Here. You're blocking the ano. And here. Here! Oh! Ayaw niya sumawa. Okay, tell me. Sayang to.
More? Just one handful, that'll do. Okay. Sayang. Oh, storage ba? Sa freezer. And say hello to my vlog. Hello there! Check natin kung niluluto natin. Ay, ready na siya. Oh. So, prepare na natin yung pagkain ng asawa ko para makakain na siya. Ako hindi ko alam kung kakain ako. Kasi kumain ako ng 2 tinapay. Nag-prepare ako kanina ng pagkain ko, tinapay. Hanggang ngayon hindi pa rin ako gutom. So, hindi ko alam kung kakain pa ako. Kaya ganyan lang yan. Tapos ito yung chips ng asawa ko. Ay, ano ba yan? Muntik nang masunog. Ang bad-bad mo talaga. Muntik nang masunog. Mukhang na-over ako. Meron pa akong ilulutong konting chicken. Kailangan natin ito. Kasi mainit. Ow! Ayan. Okay na siya ng ganito. Ayaw niya daw ng egg. So, ito lang. Okay na sa kanya. Yan lang. Tapos, salt and vinegar. Okay na yan sa kanya. Yan lang yung pagkain niya. O, di ba? Hindi siya mahirap pakainin. Salt. Where's the salt? I think salt. And then vinegar. Meron pa naman. Meron pa siya. Una ko siya ng vinegar sa may pantry. Just in case na hindi magkasya sa kanya yung vinegar. Meron siyang vinegar. So, alam nyo ba ang mga British? Bibihira ang gumagamit ng kutsara. Gusto nila ito. Ito na yung dinner ng asawa ko. Tapos napakakainin ko na siya. Ako hindi ko alam kung kakain ako hindi dahil hindi pa ako nagugutom. Malamang hindi na naman ako kakain. So paano ba yan? Bye! Kung nagustuhan niyo itong aking content, baka naman gusto niyo mag-subscribe. I-click niyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko kahit wala kakwenta-kwenta. Diba? At least, napasaya ko kayo. Siguro naman napangiti ko kayo. So, paano ba yan? Bye!